ang pagsasanay ng pagpapakumbaba. Hindi kailanman inakala ni Aling Teresita Tessie de la Cruz na darating ang araw na babalik siya sa Pilipinas bilang isang simpleng ina, walang titulo, walang posisyon, at walang anumang kiningningan. 20 taon sa Amerika ang nagpabago sa kanya, nagpatibay, nagpatapang, at nagpatahimik sa kanyang bibig. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nandoon pa rin ang babaeng Pilipinang umalis sa bayan ng walang-wala. Bitbit ang isang simpleng pangarap, ang magtrabaho ng husto, palakihin ang anak, at mamuhay ng marangal. Nang tumapak siya sa lupain ng Amerika, nagsimula ang lahat sa paglilinis ng isang maliit na kainan. Halos wala siyang pag-aari maliban sa lakas ng katawan at matinding determinasyon. Araw-araw, nagtatrabaho siya mula umaga hanggang gabi, nagtitipid sa bawat sentimo na ipinapadala niya sa kanyang mga magulang sa probinsya at ipinang-iipon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa kabila ng pagiging malayo, pinanatili niya ang Pinoy na pamumuhay, kumakain ng kanin at nagluluto ng sinigang na hipon, laging inaalala ang Pasko, at naghahanda ng bibingka tuwing bagong taon. Ang simpleng buhay na iyon ay naging bahagi niya, tumulong sa kanya upang hindi niya malimutan ang kanyang pinagmulan. Nag-aral si Tessie ng economics sa Pilipinas bago lumuwas sa US. Nang hindi pa siya matatas mag-Ingles, nag-aral siya ng mag-isa sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo, pagbasa ng lumang dyaryo at pagtatala ng bawat salita. Ang unang 10 taon ay isang mahaba at malungkot na pagsubok. Ginawa niya ang lahat ng posibleng trabaho mula sa paghuhugas ng pinggan, pagtitinda, hanggang sa pag-encode ng datos, basta't marangal at sapat para mabuhay. Dahil sa kanyang tiyaga, natanggap siya sa isang maliit na kumpanya ng financial services sa San Jose. Mula noon, bumukas ang landas ng kanyang karera. Nagtrabaho siya ng higit pa sa iba, hindi para sa pera, kundi dahil sa paniniwalang kayang magtagumpay ng isang Pilipino sa matinding mundong iyon. Pagkalipas ng 10 taon, naging investment director siya ng isang malaking korporasyon. Ang kanyang buwanang suweldo ay ikinagulat ng marami, ngunit hindi niya binago ang kanyang pamumuhay. Ang kanyang apartment ay nasa isang tahimik na lugar, at ang mga gamit sa loob ay sapat lang, hindi marangya. Ang sasakyang minamaneho niya ay luma ngunit matibay. Ang mga damit niya ay puro pangkaraniwang tatak. Ito ay hindi dahil sa pagiging kuripot niya, kundi dahil sa pag-intindi niyang ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa material na bagay. Para sa kanya, ang tunay na halaga ay nasa pagkilala sa sarili at kung paano ka nabubuhay. Ang tanging anak niya, si Marco Mac de la Cruz, ay ipinanganak sa Pilipinas ngunit pumunta sa Amerika noong 8 taong gulang pa lamang. Pagkatapos magtapos ng kolehiyo, bumalik si Mac sa Pilipinas para magtrabaho sa isang lokal na kumpanya ng teknolohiya. Matalino siya, masipag, at laging naniniwalang ang kanyang ina ay isa lamang ordinaryong empleyado ng opisina. Kailanman ay hindi niya sinabi ang totoo. Gusto niyang matuto ang anak niyang maging independent at maunawaan ang halaga ng paggawa. Sa tuwing nagtatanong ang anak, maikli lang ang sagot niya, "Okay naman ako, sapat lang ang kita." Kailanman ay hindi niya binalak na ibunyag ang tunay niyang buhay. Naniniwala siyang kapag hindi alam ng isang tao na mayaman sila, matututo silang pahalagahan ang pagsisikap. At totoo nga, naging matagumpay si Mac, nagtayo ng sariling karera at nakilala si Katrina Kat Alcantara, ang anak ng isang pamilya ng negosyante sa Maynila. Nang ipahayag nilang mag-iengganyo na sila, bumulwak ang kaligayahan sa puso ni Tessie. Isang umaga ng Hunyo, tumawag si Mac. Ang boses ay puno ng kagalakan. Sinabi niyang gusto siyang makilala ng pamilya ni Kat. "Kailangan mong umuwi para sa salu-salong ito, ma. Mahal na mahal nila ako." Ngumiti siya. Ang damdamin ay halo ng tuwa at kaba. Mahigit 20 taon na siyang hindi nakakabalik. Ang Pilipinas sa kanyang alaala ay lugar pa rin ng maliliit na kalye, maagang pamilihan at pamilyar na hiyawan. Ngayon, tiyak na nagbago na ang kanyang bayan. Ang kanyang anak ay nakatira sa isang modernong Maynila kung saan ang mga matataas na gusali ay pumalit sa mga lumang bahay. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Iniisip niya ang nalalapit na pagtatagpo. Alam niya ang uri ng mga taong haharapin niya, mayayaman, matagumpay, at laging nagmamalasakit sa pinagmulan.
Nakilala niya ang mga katulad nila sa Amerika sa mga meeting o mga pagtitipon ng mga financial elite, mga taong ginagamit ang pera para tukuyin ang halaga ng iba. Natatakot siyang papasok ang kanyang anak sa mundong iyon at mawawala ang mga simpleng bagay at sinseridad na itinuro niya. Hindi niya kailanman nakalimutan ang mga taon na mag-isa niyang dinala ang lahat noong maliit pa si Mac. Hindi rin niya nakalimutan ang mga pagkakataong hinamak siya dahil sa kanyang kakaibang boses at kayumangging balat. Ang mga bagay na iyon ang nagpatindi sa kanyang pag-unawa na ang pera ay hindi makakapalit ng dignidad. Ang tao ay maaaring mahirap ngunit hindi dapat maging kahiya-hiya. Nagpasya siyang panatilihing lihim ang kanyang tunay na pagkatao. Pag-uwi niya, magiging isa lamang siyang ordinaryong Pilipinang ina na ninirahan sa Amerika at nagtatrabaho sa isang maliit na opisina. Dahan-dahang nabuo ang plano. Ang pag-uwing ito ay magiging isang pagsubok, hindi para magpatunay ng kahit ano, kundi para makita ng malinaw ang puso ng mga tao. Kung marunong rumespeto ang kabilang pamilya sa isang taong tingin nila ay mahina, karapat-dapat sila sa kanyang anak. Kung hindi, alam niya kung anong uri ng mundo ang papasukan ng kanyang anak. Bago ang biyahe, nilinis niya ang kanyang apartment, inayos ang mga file at isinara ang vault na naglalaman ng mga stocks at savings account. Nagdala lamang siya ng isang maliit na maleta na naglalaman ng kanyang pasaporte, ilang simpleng damit, kaunting pera at ilang regalo para sa anak. Pinili niya ang mga lumang bagay sapat para isipin ng iba na wala siyang ibang pag-aari kundi ang kanyang puso. Nang gabing bago ang kanyang paglipad, umupo siya sa bintana at pinagmasdan ang nagniningning na lungsod. May kaunting kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot na mahusgahan, kundi dahil sa takot na mabigo si Mac kung hindi maging maganda ang takbo ng mga pangyayari. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa sarili, kung minsan, kailangang makita ang katotohanan sa anumang paraan. Lumapag ang eroplano sa Maynila sa madaling araw. Ang maingay na hangin at ang pamilyar na amoy ng kanyang bayan ay nagpabalik ng kanyang mga alaala. Ramdam niyang papasok siya sa isang bagong kabanata, hindi ang kabanata ng tagumpay o kasikatan, kundi ang kabanata ng pagsubok. Pagkatapos ng 20 taong pagkawala, bumalik siya hindi bilang isang investment director, kundi bilang isang simpleng ina na naghahanap ng paraan upang maunawaan muli ang kanyang sarili. Nang ihatid siya ng taxi sa sentro ng lungsod, nag-iba na ang lahat. Ang mga nagniningning na signage, matataas na gusali, at mga bagong kalsada. Alam niyang nakatira na ang kanyang anak sa ibang Maynila. Ngunit ang nais niyang makita ay wala sa mga pagbabagong iyon, kundi sa mga tao. Kaya ba siyang respetuhin ng mga taong malapit ng maging pamilya ng kanyang anak kahit ordinaryo lang siya? Tumawag siya kay Mac at sinabing nakarating na siya sa isang maliit na inn sa Malate. Hindi siya tumuloy sa bahay ng anak dahil ayaw niyang makaistorbo at gusto rin niyang panatilihin ang kinakailangang distansya para makapagmasid. Ang pagtatagpo ay itinakda sa katapusan ng linggo sa isang tanyag na restaurant sa gitna ng sentro. Nang matapos siyang makipag-usap, umupo siya ng tahimik, ang puso ay kakatuwang kalmado. Sa simpleng silid, tumingin siya sa paligid at huminga ng malalim. Magsisimula na ang paglalakbay, isang simpleng pagganap. Hindi nangangailangan ng linya, tanging sapat na katahimikan para makita ang tunay na ugali ng iba. Itinuro sa kanya ng buhay na ang tao ay nagpapakita ng tunay na kulay kapag nahaharap sa isang taong hinahamak nila. At sa pagkakataong ito, hahayaan niya silang ihayag ang kanilang sarili. Dahan-dahan siyang pumikit, ang damdamin ay mapayapa. Sa buong kalahati ng kanyang buhay, siya ay matapang. Ngunit ang pinakamalaking lakas ngayon ay nasa pagiging simple. Ang pagbabalik na ito ay hindi lamang paglalakbay ng isang ina na makikita ang kanyang anak, kundi isang pagtatagpo ng dalawang mundo. Sa isang panig, ang tahimik na tagumpay, sa kabilang panig, ang kislap at paghuhusga. Alam niyang, basta't mananatili siyang matatag sa kung ano ang tama, lilitaw ang katotohanan. Kinabukasan, maagang gumising si Aling Tessie. Umupo sa maliit na kahoy na mesa sa simpleng silid ng hotel. Kinuha niya ang kanyang notebook na kasama niya sa loob ng maraming taon. Binuklat ang mga pahina ng kanyang mga tala tungkol sa trabaho, tungkol sa mga taon sa ibang bansa. Bawat linya
ay tila naglalaman ng isang mahabang bahagi ng kanyang buhay. Sa edad niyang ito, wala na siyang kailangang patunayan, ngunit ramdam niyang kailangan niyang maghanda ng mabuti. Ang nalalapit na salusalo ay hindi lamang isang ordinaryong pagtatagpo, kundi isang tahimik na pagsubok. Mula nang tanggapin niya ang imbitasyon sa hapunan, kasama ang pamilya ng kasintahan ng kanyang anak, inihanda na niya ang kanyang plano. Alam niyang kailangan siyang lumitaw na parang isang ordinaryong babae sapat na para tingnan siya ng iba nang walang pagdududa. Pinili niyang isuot ang kanyang puting kamiseta na luma na ang balikat, ang kulay abong pantalon na plansado ng maayos at ang sapatos na luma na, ngunit malinis. Sa kanyang handbag, inilagay lamang niya ang maliit na wallet, telepono at ang panyo na regalo ng kanyang anak noong siya ay high school pa. Ang mga ito ay ordinaryong bagay, ngunit para sa kanya, mayroon itong espesyal na halaga dahil nagpapaalala sa kanya ng mga tunay na bagay sa buhay. Naalala niya nang tumawag si Mac para sabihin ang eksaktong oras ng salusalo. Ang boses ng kanyang anak ay puno ng pananabik. Sinabing labis siyang pinahahalagahan ng kabilang pamilya at gusto nilang maganap ang pagtatagpo sa isang marangyang lugar upang maging karapat-dapat. Tumahimik lang si Tessie habang nakikinig. May bahagyang lungkot sa puso. Sa Amerika, marami siyang nakilalang katulad nito. Mga taong laging tinitingnan ang lugar o porma bilang sukatan ng halaga, ngunit alam niyang hindi maaaring itayo ang isang relasyon gamit ang kislap. Sa mga araw niyang iyon sa Maynila, sinamantala niya ang pagkakataong bumisita sa mga lumang kamag-anak, mga dating kaibigan ng kanyang mga magulang. Lahat sila ay nagulat kung gaano siya kasimple. Tinanong nila kung kailangan niya ng tulong para sa mahalagang pagtatagpo. Ngumiti lang siya at sinabing handa na ang lahat. Hindi niya ibinunyag ang anuman tungkol sa kanyang tunay na posisyon. Sa kanyang puso, umaasa lamang siyang magiging maayos ang salo-salo at higit sa lahat, matututo ang kanyang anak ng isang bagay mula sa kung paano siya tratuhin ng iba. Nang papalapit na ang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mac na nagsasabing gaganapin ang hapunan sa isang French restaurant sa sentro ng lungsod. Sa pangalan pa lang, nakita na niya ang kapaligiran ng isang marangyang lugar kung saan ang mga taong may pera ay madalas pumupunta para patunayan ang kanilang estado. Wala siyang naramdamang takot o pagkabahala, tanging kakaibang kapayapaan. Siguro, dahil pagkatapos ng maraming taon, sanay na siyang husgahan sa kanyang panlabas na anyo. Noong hapon na yon, naghanda siya ng mag-isa. Pinili niya ang lumang canvas bag sa halip na ang marangyang leather bag na ginagamit niya sa Amerika. Sa salamin, sumasalamin ang kanyang mukha ng isang kalmadong hindi maipaliwanag. Ang buhok niyang may puting hibla ay hindi maitatago ang panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pananampalataya. Hindi niya sinubukang magmukhang mas mahirap, kundi hinayaan lang niyang maging natural ang lahat. Ang pagiging simple ang pinakatunay na bagay at gusto niyang panatilihin ang katotohanang iyon hanggang sa huli. Habang papunta sa restaurant, marami siyang inisip tungkol sa kanyang anak. Lumaki si Mac sa ibang bansa, medyo independent, ngunit minsan ay madali siyang maniwala sa tao. Mahal niya si Kat, ang dalagang pinalaki sa isang komportableng kapaligiran na may makapangyarihang pamilya. Ang pag-ibig ng kabataan ay madalas na walang malay, ngunit ang mundo ng mga matatanda ay komplikado. Naunawaan niyang kung gusto nilang maging matatag ang kasal na ito, kailangan nilang tingnan ang isa't isa ng may tunay na paggalang. At ang paggalang ay hindi nagmumula sa material na bagay, kundi sa pagkatao. Nang dumating siya, nakita niya ang waiter na nagdala sa kanya sa isang pribadong lugar. Naroon na ang kabilang pamilya. Kahit hindi niya narinig ang buong pag-uusap, ramdam niya ang bahagyang lamig sa hangin. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Alam niyang hindi siya bagay sa espasyong ito, ngunit hindi siya nataranta. Sa kanyang isip, naisip niya na kung makita nila siyang maliit ngayon, mas mabuti dahil iyon ang pagkakataon na makita kung sino sa kanila ang sapat na malaki upang lagpasan ang panlabas na anyo. Nagsimula ang hapunan. Ang mga pagkain ay pinaglingkuran ng detalyado, mahahabang pangalan ng Pranses na hindi niya pinansin. Bahagya lang niyang narinig ang mga usapan tungkol sa mga bahay, sasakyan, mga investment deal at mga paglalakbay sa ibang bansa. Tahimik siyang umupo, paminsan-minsan ay tumango,
kapag ipinakilala siya ng kanyang anak. Tiningnan siya ng lahat ng may pag-uusisa. Naunawaan niyang sinubukan nilang ilagay siya sa isang tiyak na posisyon sa kanilang isip, siguro ang mahirap na babae o ang pabigat sa kanilang anak. Nang lumipat ang usapan sa trabaho, may nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa Amerika. Mahinahon siyang sumagot na siya ay isang bookkeeper sa isang maliit na opisina. Ang sagot ay nagpatigil sa mesa sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay mabilis na nagpalit ng paksa. Patuloy na nag-usap ang mga tao tungkol sa investment, real estate, stock market. Nakinig siya na parang hangin lang, tanging naramdaman ay ang pagiging iba. Maraming nagsalita tungkol sa pera, ngunit napakaliit tungkol sa kagalakan, pagpapasalamat o kaligayahan. Sa gitna ng hapunan, napansin niyang tila hindi komportable ang kanyang anak. Sinubukan ni Mac na panatilihing masaya ang kapaligiran. Ngunit ang malinaw na pagkakaiba ay naging mahirap para sa kanya na itago ang kanyang pagkailang. Tiningnan lang siya ni Tessie, ang puso ay may matinding awa. Alam niyang sinusubukan niyang pagkaisahin ang dalawang mundo, ngunit minsan ang agwat ay hindi kayang punan ng mabuting hangarin. Tumagal ang salo-salo hanggang gabi. Sa huli, nang handa na silang tumayo, nagsalita si Doña Helena, ang ina ni Kat, nang may mahinang boses, ngunit may malaking kahulugan. Sinabi niyang naiintindihan niya na mahirap ang buhay sa ibang bansa at handa silang tumulong kay Tessie upang hindi na siya mahirapan at maging mapayapa upang makita ang mga bata na magtayo ng kanilang kinabukasan. Ang pangungusap ay nababalutan ng kabaitan, ngunit bawat salita ay parang hiwa ng kutsilyo sa kanyang puso. Nakinig siya nang walang reaksyon, bahagya lang yumuko. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala ng mga taon na hinamak siya sa ibang bansa. Noong panahong iyon, siya ay isang tagahugas lang ng pinggan, isang tagalinis, isang taong tiningnan ng may awa. Ngunit kailanman ay hindi niya naramdamang mababa siya dahil alam niyang ang marangal na paggawa ay hindi dapat ikahiya. Ngayon, sa gitna ng marangyang silid na ito, naunawaan niya ang kabalintunaan. Minsan, ang paghamak ay nababalutan ng matatamis na salita. Nang matapos ang hapunan, isa-isa silang umalis. Binati niya sila ng may mahinang ngiti. Sa kanyang puso, wala siyang galit o lungkot. Mas naging malinaw lang ang dahilan kung bakit niya ginawa ito. Kailangang makita ng kanyang anak ang katotohanan. Kailangang matuto siyang makilala kung ano ang tunay na halaga sa isang tao. Ayaw niyang magsalita ng marami. Dahil may mga aral na maaari lamang maunawaan sa pamamagitan ng karanasan. Nang gabing iyon, habang inihahatid siya ng taxi sa hotel, nakaupo siyang tahimik. Ang pakiramdam ng kalungkutan ay panandalian, ngunit nawala rin. Alam niyang tama ang kanyang ginawa. Hindi niya kailangang kaawaan o kailangang kilalanin ng kahit sino. Ang tanging gusto niya ay makita ng kanyang anak kung ano ang dignidad. At siguro, pagkatapos ng gabing ito, nagsimula na itong sumibol. Binuksan niya ang pinto ng silid at inilapag ang kanyang bag sa mesa. Sa mesa ay may larawan nilang mag-ina noong bata pa si Mac, noong nakatira pa sila sa lumang apartment sa Amerika. Tiningnan niya ito ng matagal at huminga ng malalim. Ang kanyang buhay ay dumaan sa sapat na bagyo upang maunawaan na ang pinakatunay na bagay ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Ngayon, naghasik siya ng isang butil at maaga o huli, mauunawaan ng kanyang anak ang kahulugan nito. Ang hapunan ng gabing iyon ay naganap sa isang kapaligirang tila marangya, ngunit puno ng agwat. Sinubukan ni Mac na ihanda ang lahat ng maayos, umaasa na mag-iwan ng magandang impresyon ang kanyang ina sa kabilang pamilya. Ngunit nang pumasok si Aling Tessie, lumabas na ang pagkakaiba. Hindi siya nagdamit ng detalyado, walang alahas, nagsuot lamang ng simpleng damit at bitbit ang lumang canvas bag. Samantala, ang iba ay nagpakita ng maayos, may designer clothes, mamahaling pabango, at boses na may halong kumpiyansa ng taong may posisyon. Ang unang bumati sa kanya ay si Don Victor, ang ama ni Kat. May anyo siya ng isang taong may karanasan, magalang magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtimbang. Nakaupo si Doña Helena sa tabi ng asawa. Ang ngiti ay banayad ngunit ang tingin ay puno ng pag-uusisa. Si Kat, ang magiging manugang,
ay sinubukang maging natural, ngunit malinaw na ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang babae sa hinaharap ay nagpailang sa kanya. Ipinakilala ni Mac ang kanyang ina, ang boses ay puno ng pagmamalaki, ngunit ang pagmamalaking iyon ay mabilis na nabalutan ng mga pangungusap na tila magiliw ngunit nagtatago ng paghusga. Tinanong ni Don Victor kung anong trabaho ni Tessie sa Amerika, ang tono ay may halong pagsisiyasat. Mahinahon siyang sumagot na siya ay isang bookkeeper para sa isang maliit na opisina sa California. Agad-agad, ang kapaligiran sa paligid ay tila tumigil sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay mabilis na lumipat sa small talk. Tumango si Don Victor, nagbigay ng ilang salita ng paghihikayat habang si Doña Helena ay mahinang ngumiti. Pinuri na ang mga babaeng Pilipino sa ibang bansa ay masisipag at pagkatapos ay agad na nagpalit ng paksa sa paglalakbay sa Europa. Tahimik siyang nakinig sa kanilang mga kwento tungkol sa mga mansyon sa Forbes Park, tungkol sa yacht sa Singapore, tungkol sa mga pamimili sa Paris na sunod-sunod. Sa tuwing nagdadala ng bagong putahe ang waiter, dahan-dahan siyang nagpapasalamat. Habang ang iba ay tiningnan lang ang menu at nagpatuloy sa pag-uusap, napansin niyang hindi siya nababagay sa marangyang kapaligiran na iyon, ngunit hindi siya nahihiya. Sa halip, siya ay kalmado dahil sanay na siyang husgahan sa panlabas na anyo. Nagsimulang magkuwento si Doña Helena tungkol sa kanyang anak, ang dalagang may pinag-aralan, nagtapos sa tanyag na paaralan, marunong makisama, at namuhay sa isang marangal na kapaligiran. Ang mga salitang iyon ay nakatuon kay Tessie, tila pagpapakilala at tila pahiwatig na may magandang pinagmulan ang kanilang pamilya. Nang banggitin si Mac, maikli lang siyang nagsalita na, "Buti na lang at tila mabait ang inyong anak, marunong magsikap," at pagkatapos ay mabilis na lumipat sa pagtalakay sa pagbili ng bagong condo unit para sa mga bata. Sa buong panahong iyon, walang nagtanong kay Aling Tessie tungkol sa kanyang nararamdaman o tungkol sa buhay nilang mag-ina sa loob ng maraming taon sa ibang bansa. Alam niyang sa mata nila, siya ay isa lamang inang probinsyana. Pumunta sa Amerika para kumita, nagkaroon ng suwerteng anak na matagumpay para umangat sa buhay. Hindi nila alam na ang babaeng nakaupo sa harap nila ay ang taong pumirma sa daan-daang investment contract, nakaharap sa mga malalaking financial board sa Amerika, at pinuri ng banyagang media dahil sa kanyang pambihirang tagumpay bilang isang imigrante. Ngunit hindi niya naramdamang kailangan niyang sabihin ito. Minsan, ang katotohanan ay hindi kailangang ipagyabang upang maging mahalaga. Nang nasa kalagitnaan na ang hapunan, lumipat ang usapan sa kasal. Sinabi ni Don Victor na gusto niyang maging enggrande ang pagdiriwang, imbitahan ang lahat ng mga kasosyo at kaibigan sa mundo ng negosyo. Idiniin niya na ang magiging manugang ay dapat maging karapat-dapat sa kanilang pamilya. Bawat salitang karapat-dapat ay binigkas ng mahinahon, ngunit malinaw na narinig ni Tessie ang bawat diin sa pangungusap. Tiningnan ni Mac ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng suporta, habang si Kat ay yumuko at tahimik. Hindi pa rin nagsalita si Tessie, ngumiti lamang. Sa kanyang puso, alam niyang sa likod ng panlabas na pagiging mapagbigay na iyon ay ang malalim na antas ng prejudice. Hinuhusgahan pa rin ng mga tao ang isa't isa batay sa posisyon, sa trabaho at sa damit na suot. At kapag hindi nila maunawaan ang iba, pinipili nilang maliitin. Nagpatuloy ang hapunan hanggang sa huling baso ng wine ay naisalok. Nang linisin ng waiter ang mesa, lumapit si Doña Helena kay Tessie, ang boses ay mahinahon at puno ng pag-aalala. Sinabi niyang alam niyang hindi madali ang buhay sa Amerika. Malayo sa bayan, walang kamag-anak at mahirap ang trabaho. Sinabi niyang pagkatapos ikasal ang mga bata, magbibigay sila ng buwanang sustento kay Tessie bilang pagtiyak na magiging mapayapa ang kanyang pagtanda at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa negosyo sa malayo. Nakinig siya nang hindi nagsasalita. Ang pangungusap ay binigkas ng matamis, ngunit may malakas na amoy ng paghamak. Sa boses na iyon, narinig niya hindi lamang ang awa, kundi pati na rin ang pagnanais na ilagay siya sa mas mababang posisyon. Gusto nilang gawing paraan ang kabaitan upang panatilihin ang distansya, upang igiit ang kanilang kalamangan. Biglang naging mabigat ang kapaligiran sa mesa. Nag-alangan si Mac, balak magsalita, ngunit sinenyasan siya ng kanyang ina na tumahimik. Naunawaan niya,
na kung magsalita ang kanyang anak sa sandaling iyon, lalo lang magiging mahirap ang lahat. Pinili niyang manatiling tahimik dahil ang katahimikan minsan ang pinakamalakas na sagot. Nagpatuloy si Doña Helena sa pagsasabi na kung sakaling gustuhin ni Tessie na bumalik sa Pilipinas, matutulungan nila siyang humanap ng matitirhan malapit sa kanilang bahay para madali ang pagbisita. Ang bawat pangungusap ay tila nagmumula sa kabaitan, ngunit nagtatago ng kontrol. Tahimik siyang umupo, nararamdaman ang walang laman na puso ng tao. Sa gitna ng mga peking tawanan, naawa siya sa kanyang anak. Sinusubukan niyang iayon ang dalawang mundo na gusto niyang iwasan. Sa isang panig, ang sinseridad, sa kabilang panig, ang panlabas na anyo ng pera. Nang matapos ang hapunan, tumayo ang lahat. Nakipagkamay si Don Victor kay Tessie at nagsabi ng mga formal na salita tungkol sa pag-asang magkita muli sa lalong madaling panahon. Hinatid siya ni Doña Helena sa pinto. Sinabi muli na sana ay pag-isipan niya ang maliit na alok. Tahimik si Kat. Tiningnan ni Mac ang kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng pagkailang. Ngumiti si Tessie at nagpaalam sa lahat at umalis. Sa daan pa uwi, umalingaw-ngaw sa isip niya ang bawat pangungusap, bawat ngiti, bawat tingin. Wala siyang galit. Hindi kinakailangan ng galit sa mga sitwasyong ganito. Ang nagpapaisip sa kanya ay ang paraan ng paggamit ng mga tao sa awa upang itago ang kanilang kayabangan. Nang gabing iyon, nag-iisa sa silid, nakaupo siyang nakatingin sa larawan ng kanyang anak sa mesa. Ang bawat imahe sa salo-salo ay lumitaw. Naunawaan niyang hindi ang kanyang anak ang nagkamali sa pagpili kay Kat, kundi ang kapaligiran sa paligid ng dalaga ang nagpakita sa lahat ng bagay na baluktot. Kung walang gagawing pagbabago, mananatiling mabubuhay ang kanyang anak sa mga paghuhusga, prejudice at walang saysay na paghahambing. Naunawaan ni Aling Tessie na ang katahimikan ngayon ay simula pa lamang. Sa likod nito ay kailangang may aksyon. Hindi niya binalak na patunayan ang kahit ano para sa kanyang sarili, ngunit kailangan niyang makita ng kanyang anak ang tunay na halaga ng tao. Ang isang tao ay maaaring mahirap, maaaring walang kasikatan, ngunit maaari pa ring maging taas noo kung alam nila kung sino sila. Samantala, ang isang taong may maraming pera ngunit walang paggalang ay magiging maliit pa rin kahit nakatira sa isang mansyon. Tumingin siya sa labas ng bukas na bintana. Iniisip ang mga nakaraang taon, ang mga pagkakataon na hinusgahan siya, hinamak at minamaliit dahil sa kanyang pinagmulan. Ang mga lumang sugat ay hindi na masakit, ngunit nag-iwan ito sa kanya ng kalinawan. At iyon ang nagpatibay ng kanyang desisyon. Kung may pagkakataon siyang magturo sa iba ng aral tungkol sa dignidad, hindi niya ito palalampasin. Tahimik ang Maynila, tanging ang tunog lang ng sasakyan ang lumalayo. Sa maliit na silid, alam ng babaeng nakalampas sa maraming pagsubok sa Amerika na may bagong araw na darating isang araw na hihinto siya sa pagiging mabait at tahimik na ina upang maging isang taong nangangahas na tumindig para sa kanyang halaga, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa katotohanan. Kinabukasan, pagkatapos ng pagsikat ng araw, nakaupo pa rin siya sa maliit na silid, iniisip ang nangyari kagabi. Ang bawat salita, bawat tingin ay malinaw pa rin sa kanyang alaala, wala siyang naramdamang galit o lungkot. Ang pangunahing damdamin sa kanyang puso noon ay isang kalinawan. Ang lahat ay lumabas ayon sa kanyang hula. Ang tao, kapag humaharap sa kahirapan, ay madalas na nagpapakita ng kanilang tunay na ugali. Hindi niya sinisisi ang kabilang pamilya dahil kumikilos lamang sila sa paraang itinuro sa kanila ng lipunan. Respetuhin ang mayaman. Kaawaan ang mahirap, at husgahan ang lahat batay sa material. Ngunit alam niyang kung hindi niya tatapusin ang drama na ito, patuloy na mabubuhay ang kanyang anak sa gitna ng hindi pagkakaunawaan. Binuksan niya ang kanyang handbag, kinuha ang lumang leather wallet kung saan niya itinago ang platinum credit card at ilang work document. Lahat ay maayos na nakalagay. Bawat isa rito ay resulta ng 20 taong masusing pagtatrabaho. Para sa iba, ang mga ito ay simbolo ng tagumpay. Para sa kanya, ang mga ito ay patunay lamang ng isang mahabang buhay ng tahimik na pagsisikap. Maingat niyang ibinalik ang lahat at sinabi sa sarili na kapag dumating ang tamang oras, hindi na siya magtatago pa. Hindi para magpatunay, kundi para ibalik ang lahat sa tamang lugar.
Nang sunduin siya ni Mac para magtanghalian, ang mukha niya ay nagpapakita pa rin ng pagkailang. Ikinuwento niya na pagkatapos ng hapunan, tila nag-alangan si Kat at tila hindi komportable ang ina nito. Humihingi siya ng tawad dahil hindi niya napigilan ang mga salitang nakasakit sa damdamin ng kanyang ina. Ngumiti lang si Tessie, sinabing maayos ang lahat. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak dahil ang kailangang makita ang pagkakamali ay hindi siya, kundi ang mga taong nag-iisip na may karapatan silang manghusga. Tinanong niya ang anak kung talagang masaya ba siya sa dalagang iyon. Sabi ni Mac, oo, at si Kat ay isang mabuting tao na apektuhan lang ng pamumuhay ng kanyang pamilya. Nakinig si Tessie. Ang kanyang puso ay biglang lumubog, ngunit pinili pa ring maniwala sa kanyang anak. Nang hapong iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Kat. Sinabi niyang gusto siyang makita ng mag-isa para mag-usap. Pumayag siya. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa Manila Bay. Nagpakita si Kat sa isang simpleng damit kaysa dati. Sinabi niyang nalulungkot siya sa ugali ng kanyang mga magulang at alam niyang si Aling Tessie ay isang kagalang-galang na tao, sadyang nagkamali lang ang mga tao dahil sa kalagayan. Tiningnan ni Tessie ang dalaga, nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sinabi niyang gusto lang niyang mamuhay si Kat ayon sa kanyang pinaniniwalaan. Huwag hayaang turuan ka ng kahit sino na respetuhin ang iba gamit ang pera. Ang pag-uusap ay maikli, ngunit pagkatapos noon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang loob. Nang gabi na, tumawag si Doña Helena. Ang boses ay may halong pag-aalangan. Sinabi niyang gusto niya silang magkita muli para makipag-usap ng diretso dahil tila may kaunting hindi pagkakaunawaan sa salo-salo. Pumayag si Aling Tessie ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang ito na ang oras na kailangan ng linawin ng lahat. Ang pagtatagpo ay naganap sa mismong restaurant noong nakaraang araw. Sa pagkakataong ito, dalawa lang silang babae. Si Doña Helena ay nagpapanatili pa rin ng kanyang marangyang image, ngunit ang kanyang boses ay hindi na ganoon kasigla. Nagsimula siyang humingi ng tawad kung mayroon man siyang nasabi na hindi maganda at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi ng kanyang pag-aalala para sa kanyang anak. Sinabi niyang lumaki si Kat sa isang komportableng kapaligiran, hindi kailanman nag-alala tungkol sa pera, kaya kung magiging manugang siya sa isang masyadong normal na pamilya, baka mahirapan siyang umangkop. Nakinig si Aling Tessie nang hindi nagsasalita. Ang mga salitang iyon, kahit malambot, ay lalo lang nagpatibay na sa mata ng babaeng kaharap, pera pa rin ang nag-iisang sukatan ng kaligayahan. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, binuksan niya ang kanyang wallet, kinuha ang platinum card at inilagay ito ng mahinahon sa mesa. Ang kanyang boses ay kalmado at tahimik, ngunit ang bawat salita ay malinaw. Sinabi niyang hindi siya ang taong kailangang bigyan ng sustento. Ikinuwento niya ang 20 taon sa Amerika, ang panahong nagtrabaho siya ng walang pahinga para palakihin ang kanyang anak, ang mga malalaking investment deal na hawak niya, ang dami ng kanyang ari-arian na sapat na para sa kanyang buhay sa loob ng ilang henerasyon. Sinabi niya ang lahat ng isang beses lamang, walang dagdag, walang pagmamayabang. Ang babaeng kaharap ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkamangha at pagkatapos ay pagkailang. Nagpatuloy si Aling Tessie sa pagsasabi na pinili niya ang simpleng pamumuhay hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil gusto niyang maunawaan ng kanyang anak ang halaga ng paggawa. Kailanman ay hindi niya sinabi sa kahit sino ang tungkol sa kanyang tunay na trabaho dahil ayaw niyang umasa ang anak niya sa pera ng kanyang ina. At ngayon, wala rin siyang balak na magyabang. Gusto lang niyang linawin ang lahat upang hindi na magkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan. Ang kapaligiran sa silid ay tila tumigil. Ang mga tunog sa paligid ay lumabo. Tanging ang kalmadong boses lang niya ang nanatili. Hindi maitago ni Doña Helena ang kanyang pagkailang. Sinubukan niyang magbigay ng ilang papuri, ngunit ang lahat ng salita noon ay naging walang kabuluhan. Bahagyang yumuko si Aling Tessie. Idinagdag na ang ikinalulungkot niya ay hindi ang mga salitang naghamak kagabi, kundi ang kakayahan ng mga tao na madaling husgahan ang iba sa panlabas na anyo lamang. Sinabi niyang kapag nakalimutan ng mga tao kung paano respetuhin ang mga simpleng bagay, mawawala na rin ang kanilang pagkatao. Pagkatapos magsalita, tumayo siya, iniwan ang card sa mesa bilang isang paalala. Tiningnan siya ni Doña Helena, tahimik. Sa kanyang puso,
Wala na siyang galit o pagmamataas, tanging ang pakiramdam lang ng kawalan. Naunawaan niyang ang babaeng kaharap niya ay hindi kailangang magpatunay sa pamamagitan ng pera o kasikatan dahil ang kanyang pagiging kalmado ay sapat na para mapatingin sa sarili ang iba. Nang gabing iyon, nang makarating siya sa hotel, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang anak. Tinanong niya kung maayos ba siya. Sinabing narinig niya kay Kat na umiyak ang ina nito pag-uwi. Sumagot lang siya ng maikli na magiging maayos ang lahat, basta't matuto silang mamuhay ng marangal. Hindi niya ikinuwento ang detalye ng pagtatagpo dahil gusto niyang maunawaan ng kanyang anak kung ano ang pinakamahalaga. Isang linggo pagkatapos, bumisita si Mac sa kanyang ina. May bitbit na maliit na bouquet ng bulaklak. Ikinuwento niyang nagbago ang ugali ng ina ni Kat. Hindi na nagsasabi ng mga salitang naghamak. Ngumiti lang si Tessie, hindi na nagtanong pa. Sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Ang katotohanan ay hindi kailangang maging malakas, kailangan lang maging malinaw. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap siya ng imbitasyon mula kina Don Victor at Doña Helena na maghapunan sa kanilang bahay. Hindi pa siya nagdesisyon kung pupunta, ngunit ang nagpapasaya sa kanya ay ang pagtingin ng kanyang anak sa kanya ay iba na. Sa mga mata nito, hindi lang pagmamahal ang nakita, kundi paghangarin. Naunawaan niyang ang aral ng araw na iyon ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa kanyang sariling anak ang aral tungkol sa self-respect, kung paano humarap sa paghamak at panatilihin pa rin ang pagkatao. Tumingin si Aling Tessie sa labas ng bintana, ang puso ay mapayapa. 20 taon sa ibang bansa. Ang lahat ng hirap ay nagpatibay sa kanya upang hindi na siya matakot sa kahit ano. Ngunit ang pag-uwing ito ang nagpaunawa sa kanya na minsan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung gaano karami ang nakamit mo, kundi ang pagiging handa mong tumindig para sa kung ano ang tama. Alam niyang pagkatapos ng araw na ito, mag-iiba ang lahat, hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa mga taong nag-isip na ang pera ay makakabili ng paggalang. Tahimik na lumipas ang gabi sa Maynila. Umupo siya at nagsulat ng ilang linya sa lumang notebook. Ang katotohanan ay may sariling halaga. Kapag hindi mo kailangang magpatunay, ito ay magsasabi ng sarili nito. Isinara niya ang notebook, ang puso ay magaan. Sa kanyang edad, wala na siyang hinahangad, kundi ang kapayapaan sa kanyang isip. At sa sandaling iyon, alam niyang kahit magbago pa ang buhay, basta't panatilihin ang pananampalataya sa dignidad, lilitaw ang katotohanan. Pagkatapos ng matapat na pagtatagpo na iyon, ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang pamilya ay naging tahimik sa loob ng ilang panahon. Madalas pa ring nakikipag-ugnayan si Mac sa kanyang ina, ngunit ang kanyang mga kuwento ay hindi na umiikot sa trabaho o sa kinabukasan tulad ng dati. Mas marami siyang ikinuwento tungkol kay Kat, tungkol sa kung paano tila nagbago ang dalaga, mas natutong makinig at mag-alala sa kanya. Ngumiti lang si Tessie, pinayuhan ang anak na huwag tingnan ang lahat ng may matinding pagtingin. Dahil ang tao ay maaaring magbago kung talagang gusto nila. Hindi na siya nagdagdag pa, ngunit alam niyang nagsimula nang magbago ang hangin sa kabilang pamilya. Pagkalipas ng halos 1 linggo, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Kat. Humingi ng tawad ang dalaga sa nangyari ng gabing iyon, at sinabing gusto niyang magkita muli sa pagkakataong ito sa kanilang sariling bahay. Nagmensahe rin si Mac na gusto niyang maghapunan ang kanyang ina dahil si Kat na mismo ang naghanda ng lahat. Pumayag si Tessie nang walang pag-aalinlangan. Hindi na niya naramdamang kailangan niyang maging maingat o panatilihin ang distansya dahil pagkatapos ng paglantad ng lahat ng katotohanan, wala nang itatago pa sa pagitan nila. Nang gabing iyon, nang dumating siya sa condo unit ng kanyang anak, napansin niyang iba na ang kapaligiran, maayos at marangya pa rin ang lahat, ngunit may init na hindi niya naramdaman noon. Ang hapunan ay 3 lang sila, simple ngunit kumpleto. Mas magaan ang mukha ni Kat, wala na ang tensyon at ang pagsubok na maging perpekto tulad ng dati. Nagsalita siya tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa pangarap na magbukas ng isang maliit na coffee shop, tungkol sa pagnanais na magkaroon ng independent na buhay nang hindi umaasa sa kanyang mga magulang. Nakinig si Tessie, ang puso ay masaya. Ang magiging manugang na ito ay maaaring hindi pa ganoon katapang, ngunit alam na niya kung paano titingnan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng hapunan, naglakas loob si Kat.
na sabihing alam niyang lumala ang sitwasyon sa pagitan ng kanyang ina at ni Tessie. Sinabi niyang nagsisisi ang kanyang ina sa mga salitang sinabi niya noong nakaraang araw at marahil ay kailangan niya ng panahon para magbago. Sumagot lang si Tessie na ang tao ay may mga limitasyon. Minsan kailangan lang ng isang maliit na pagtama para makita kung ano ang mali at kung ano ang tama. Ang mahalaga ay kung anong direksyon ang pipiliin nilang tahakin pagkatapos noon. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Kat. Nang matagal, tumango siya. Ang mga mata ay nagpapakita ng damdamin. Nang umalis na si Tessie, hinatid siya ni Mac hanggang sa gate. Sinabing kailanman ay hindi pa niya nakita si Kat na ganoon kadeterminado. Sabi niya, natututo na ang dalaga na magbayad ng lahat ng gastos sa buhay at nagdesisyon silang tanggihan ang tulong pinansyal mula sa kanyang mga magulang. Nakinig si Tessie, gumaan ang kanyang puso. Ang nais niya ay hindi ang patunayan ang sarili, kundi ang makita ng kanyang anak at manugang kung paano mamuhay ng may tamang halaga nang hindi nadadala sa mga panlabas na kislap. Pagkatapos ng ilang araw, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Ang taong nasa kabilang linya ay si Doña Helena. Mas mababa ang boses niya, wala na ang kumpiyansa tulad ng dati. Sinabi niyang gusto niyang magkita muli para mag-usap ng matapat bilang dalawang babaeng magulang. Pumayag si Aling Tessie, hindi dahil sa pagkamausisa, kundi dahil naramdaman niyang ang pagtatagpo na ito ay magkakaroon ng ibang kahulugan. Ang pagtatagpo ay naganap sa isang tahimik na coffee shop sa sentro ng lungsod. Nagpakita si Doña Helena sa isang mas formal at simpleng damit kaysa dati. Pagkatapos ng ilang pagbati, sinabi niyang matapos umuwi ng gabing iyon, marami siyang inisip. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang kabataan, tungkol sa kung paano siya dinala sa mga pamantayan na itinakda ng lipunan, kailangang magkaroon ng posisyon, kailangang mamuhay sa kagalang-galang na uri, kailangang makipag-ugnayan sa mga taong may parehong antas. Unti-unti, ipinakita niya ang pagod na agad na nakita ni Tessie. Ang pagod ng isang taong matagal nang nabuhay sa isang frame hanggang sa nakalimutan na niya kung ano talaga ang gusto ng kanyang sarili. Ang boses ni Doña Helena ay mabagal nang banggitin niya ang kanyang anak. Sinabi niyang sa loob ng maraming taon, tinuruan lang niya si Kat kung paano kumilos ng tama, kung paano pumili ng partner na may magandang kinabukasan, ngunit kailanman ay hindi niya tinuruan ng dalaga kung paano magmahal gamit ang puso. Inamin niyang nang makita niya ang ibang tao na may mas kaunti sa kanya, na sanay siyang makita ang sarili sa mas mataas na posisyon. Hindi ko alam kung kailan ako naging ganitong tao, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging paos. Nakinig si Aling Tessie, hindi siya sumasabat. Naunawaan niyang may mga pagbabago na kailangang pakinggan ng tahimik. Sa huli, tumingala si Doña Helena, tumingin ng diretso at sinabing gusto niyang humingi ng tawad. Hindi dahil sa formalidad, kundi dahil talagang nahihiya siya. Hayaan kong kontrolin ng pera ang paraan ng pagtingin ko sa ibang tao. Ikaw, pinilit mo akong tingnan ang sarili ko, sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay hindi maganda ngunit puno ng sinseridad. Ngumiti si Aling Tessie, sinabing walang perpekto. Umaasa lang siyang pagkatapos ng lahat may matututunan ang bawat isa. Tahimik si Doña Helena sandali at pagkatapos ay huminga ng malalim, sinabing hindi pa rin matanggap ng kanyang asawa ang katotohanan. Naramdaman niyang nainsulto siya, ngunit naniniwala siyang mauunawaan din ito ng kanyang asawa. Mahinang sumagot si Tessie na ang oras ang magtuturo sa tao kung paano tumingin ng tama at minsan ang pinakamahalagang aral ay nagmumula sa humility. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, dahan-dahang nagbago ang relasyon sa pagitan ng dalawang babae. Hindi sila naging magkaibigan, ngunit wala nang harang sa pagitan nila. Nagsimulang makipag-ugnayan si Doña Helena, nagtanong tungkol sa kalusugan, at minsan ay nagpadala pa ng imbitasyon para kumain sa kanilang bahay. Hindi nagmadali si Tessie na sumagot, ngunit alam niyang iyon ang senyales ng tunay na pagbabago. Isang hapon, tumawag si Mac, ang boses ay puno ng pananabik. Sinabi niyang gusto ng ina ni Kat na magkaroon ng isang maliit na pagtatagpo sa pagitan ng dalawang pamilya, hindi para pag-usapan ang tungkol sa kasal, kundi para kumain lang ng isang pamilyar na hapunan. Agad siyang pumayag. Kahit na may kaunting kaba sa kanyang puso, sa pagkakataong ito, naniniwala siyang mag-iiba ang lahat.
Ang pagtatagpo ay mas mainit kaysa dati. Wala nang distansya, wala nang mga nakatagong pangungusap. Si Don Victor, kahit tahimik pa rin, ay nabawasan na ang kayabangan. Si Doña Helena ay maasikaso sa panauhin, nakikipag-usap ng mahinahon at nagtanong ng sinsero. Si Kat at Mac ay nakaupo ng magkatabi, ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan. Sa gitna ng hapunan, biglang sinabi ni Doña Helena na may gusto siyang sabihin ng mag-isa. Ikinuwento niyang pagkatapos ng nakaraang pagtatagpo. Marami siyang nakausap sa kanyang asawa at anak. Sinabi niyang sa buong buhay niya, hinabol niya ang mga bagay na nagpapahanga sa iba ngunit nawalan ng kakayahang makita ang pinakamaliit na halaga. Akala ko dati mayaman ako, sabi niya. Ngunit pala, ako ang pinakamahirap dahil hindi ko pinahahalagahan ang mga ordinaryong bagay. Walang nagsalita, tahimik lang silang nakinig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mac at sinabing kailanman ay hindi pa niya nakita ang kanyang anak na ganoon kasaya noong kasama niya. Kung talagang mahal ninyo ang isa't isa, wala na akong kokontra pa, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Mac ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Tumango lang si Tessie. Para sa kanya, ang lahat ng salita noon ay naging labis. Ang buhay ay may mga sandali na ang katahimikan ang pinakakumpletong paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagpaparaya. Nang matapos ang gabi, hinatid siya ni Doña Helena sa pinto. Wala na ang distansya. Ang boses niya ay sinsero nang sabihin niyang salamat dahil tinuruan niya siya ng isang mahalagang aral na walang aklat ang makapagtuturo. Sumagot si Aling Tessie na darating ang oras na kailangan nating matuto muli kung paano maging tao. Walang nanalo o natalo sa kuwentong ito. Mayroon lang mga taong marunong magbago at mga taong hindi pa sapat ang tapang na gawin ito. Habang pauwi, inisip niya ang mga nangyari. Ang biyaheng ito ay akala niya ay para lang sa isang salo-salo. Ngunit ito pala ay isang paglalakbay ng buong buhay. Isang paglalakbay na tumulong sa mga taong magkahiwalay ng pananaw upang magkita sa gitna at sa kanyang puso, kumalat ang isang pambihirang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong nabuhay ng totoo, nagsalita ng totoo, at kinilala ng tama. Isang umaga ng maagang taglagas, nang humupa na ang hangin sa Maynila, tumawag si Doña Helena kay Aling Tessie. Ang boses niya ay mahina at mabagal, wala na ang dating talas. Sinabi niyang gusto niyang magkita ng mag-isa hindi para sa formalidad at hindi para pag-usapan ang tungkol sa mga anak. Gusto niyang makaupo kasama ang babaeng minsan niyang hinamak upang ikuwento ang lahat ng nasa kanyang puso na kailanman ay hindi niya nasabi sa kahit sino. Pumayag si Aling Tessie, sumagot lamang na mayroon siyang oras at kung anuman ang kailangang sabihin, sabihin na para gumaan ang kanyang loob. Ang pagtatagpo ay naganap sa isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na eskinita. Ang dalawang babae ay magkaharap, walang formalidad. Nagsimula si Doña Helena sa pagkwento na mula nang linawin ni Tessie ang lahat, nagulo ang kanyang isip. Hindi niya inakala na ang simpleng babaeng iyon ay mayroong ganoon kahanga-hangang buhay. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nahiya, hindi lang dahil sa pag-insulto sa iba, kundi dahil napagtanto niya na matagal na siyang nabubuhay sa pagmamataas. Sinabi niyang sa loob ng maraming taon, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa mga meeting, mga salo-salo, mga pamimili, at pakikipaglaban sa mundo ng negosyo. Sa tuwing pinupuri ng iba ang kayamanan ng kanilang pamilya, ipinagmamalaki niya ito. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, ang pagmamalaking iyon ay biglang naging walang laman. Ikinuwento niya na ang kanyang asawa, si Don Victor, ay galit na galit noong una nang marinig ang kuwento. Naramdaman niyang nainsulto siya dahil inakala niyang nagtago ng pagkatao ang iba para subukan ang kanilang pamilya. Ngunit nang malaman niyang mag-isang pinalaki ni Tessie ang kanyang anak at nagtayo ng sariling karera mula sa wala, nanahimik na siya. Wala siyang sinabi pa, tahimik lang sa loob ng maraming araw. Sinabi ni Doña Helena na sa mga gabing hindi siya makatulog, napagtanto niya na ang nagpapabigat sa kanya ay hindi ang katotohanan na iyon, kundi ang pakiramdam ng pagiging mababa sa pagkatao. Pera, posisyon, relasyon, lahat ng bagay na pinaniniwalaan niyang lakas ay naging walang kabuluhan. Sinabi ni Doña Helena na mula noon, nagsimula na siyang tingnan ang lahat sa ibang paraan. Sa tuwing gumigising siya,
Hindi na siya nagmamadaling buksan ang telepono para tingnan ang stock market o balita sa negosyo, kundi tiningnan niya ang tahimik na bahay. Tinanong niya ang sarili kung bakit sa loob ng maraming taon ay hindi niya naramdaman ang kapayapaan kahit mayroon na siya ng lahat. Ang sagot ay nagpasikip sa kanyang dibdib dahil kailanman ay hindi siya nabuhay ng totoo. Ang lahat ng ginawa niya ay para lang hangaan ng iba, hindi para sa sarili niyang kaligayahan. Ikinuwento niya na pagkatapos ng pagtatagpo kay Tessie, nagpasya siyang umalis sa board of directors ng kumpanya, ipinaubaya ang pamamahala sa kanyang asawa at mga kasosyo. Nag-apply siyang sumali sa isang charity organization na tumutulong sa mga bata sa mga malalayong lugar. Nang una siyang pumunta sa mga probinsya kasama ang grupo, naramdaman niyang napakaliit niya. Tiningnan niya ang mga bata na nakangiti kahit walang sapatos sa gitna ng ulan at nagtanong sa sarili kung bakit kailangan niyang mawalan ng kalahati ng kanyang buhay bago niya maunawaan ang halaga ng pagiging sapat. Naisip ko ikaw, sabi niya. Ang taong nagturo sa akin ng aral nang hindi nagsasalita. Nakinig si Tessie, hindi sumasabat. Naunawaan niyang may mga pagbabago na kailangang pakinggan ng tahimik. Nagpatuloy si Doña Helena sa pagsasabi na alam niyang hindi niya mabubura ang nakaraan, ngunit maaari siyang magsimula muli sa kasalukuyan. Mula noon, nagsimula siyang matutong magluto, isang bagay na itinuturing niyang mababa noon. Nagluto siya para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak, at inanyayahan pa niya ang kanyang mga lumang kaibigan para kumain sa bahay, hindi na mga marangyang salo-salo, kundi isang tunay na hapunan. Noong una, nagulat ang lahat. Ngunit unti-unti nilang naunawaan na hindi na siya ang babaeng humahabol sa kasikatan tulad ng dati. Nang banggitin niya ang kanyang anak, lumambot ang kanyang boses. Sinabi niyang si Kat mismo ang nagbigay sa kanya ng lakas na magbago. Sinabi ng dalaga sa kanya na kung patuloy siyang mamumuhay ng ganoon, hinding-hindi siya makakahanap ng tunay na kaligayahan. Sinabi ng anak ko na dapat akong matutong respetuhin ang iba. Dahil kung hindi ko magagawa, paano niya ito magagawa? Tumawa si Doña Helena. Ang tawa ay may halong pait. Kailanman ay hindi ko inakala na mas marunong pa sa buhay ang aking anak kaysa sa akin. Tiningnan ni Tessie ang babaeng kaharap niya, nakikita ang sinseridad sa kanyang mga salita. Mahinang sinabi niya na darating ang oras na kailangang magkamali ang tao para matutong tumindig muli. Walang pagkakamali na walang kabuluhan kung marunong ang tao na kunin ang tamang aral. Tumango si Doña Helena. Sinabing ngayon ay hindi na niya gustong makipagkumpetensya sa kahit sino, gusto lang niyang mamuhay ng mapayapa at makagawa ng isang bagay na may kabuluhan. Pagkatapos ng pag-uusap, nagsimula silang madalas magkita. Hindi na sila dalawang tao mula sa magkaibang mundo, kundi dalawang babaeng nagkakaintindihan sa pamamagitan ng pagkawala, karanasan at maging sa sarili nilang kalungkutan. May mga hapon na nagkakape sila at nag-uusap lang tungkol sa maliliit na bagay, kung paano magpalaki ng anak, tungkol sa pagluluto, mga magagandang aklat. Sa tuwing ganoon, sinasabi ni Doña Helena na kakaiba ang buhay. Minsan, ang taong nagpapabago sa iyo ay hindi ang iyong kamag-anak, kundi ang taong minsan ay sinaktan mo. Kumalat ang balita tungkol sa paglahok ni Doña Helena sa mga charity program sa mundo ng negosyo. Maraming nagulat, mayroong nangutya, sinabing nagpapapansin lang siya, ngunit hindi niya ito pinansin. Sinabi niya kay Aling Tessie na kapag nasanay na ang tao na mamuhay sa paningin ng iba, nakakalimutan na nilang may karapatan silang mamuhay para sa kanilang sarili. Ikinuwento niya na kamakailan lang ay nagbago na rin ang kanyang asawa. Hindi na lang tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan niya, kundi naglalaan na siya ng oras para sa kanyang anak, nagbabasa ng aklat, naglalakad kasama ang kanyang asawa. Sa tingin ko, natututo rin siyang maging tao, sabi niya. Isang hapon nang nakaupo silang dalawa sa paborito nilang coffee shop, tumingin si Doña Helena sa malayo at sinabing kung makakabalik siya sa kanyang kabataan, mamumuhay siya ng iba. Ayaw niyang turuan ang kanyang anak ng may pressure, ayaw niyang gawing sukatan ng pera, ayaw niyang hamakin ang sinuman dahil lang hindi sila mayaman. Ngumiti si Aling Tessie, sinabing, ang tao ay kailangan lang marunong magsisi para magsimulang magbago. Ang pagkamulat ay hindi nagmumula sa edad, kundi sa tapang na tingnan ang sarili. Pagkatapos ng ilang buwan,
Nakatanggap si Tessie ng imbitasyon para dumalo sa isang charity event na inorganisa ng organisasyon ni Doña Helena. Noong una, balak niyang tumanggi, ngunit pagkatapos ay nag-isip siyang muli at pumunta siya. Nang matapos ang seremonya, umakyat si Doña Helena sa entablado para magbigay ng talumpati. Maikli lang siyang nagsalita. Ikinuwento ang tungkol sa kanyang paglalakbay, walang pagmamayabang, walang pagpapanggap. Sa talumpating iyon, binanggit niya ang isang babaeng tumulong sa kanyang maunawaan ang tunay na halaga ng kabutihang loob. Tahimik ang buong bulwagan, tanging ang palakpakan lang ang umalingaw-ngaw. Nakaupo si Aling Tessie sa gitna ng mga tao, walang sinasabi. Ngunit ang puso niya ay puno ng kakaibang damdamin, kapayapaan at pasasalamat sa buhay dahil itinakda silang magkita. Nang matapos ang seremonya, hinanap siya ni Doña Helena, hinawakan ang kamay ng kanyang bagong kaibigan, sinabing iba na ang buhay niya ngayon. May pera pa rin ako, pero hindi na ako kontrolado nito. Natutunan ko na hindi masama ang pera, sadyang mali lang ang paggamit ko nito. Tumango si Aling Tessie. Sinabing ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang mayroon ka, kundi kung paano mo ito gagamitin. Ang dalawang babae ay magkasamang umupo, wala nang sinabi pa. Mula noon, madalas silang makita ng magkasama sa mga community program. Wala nang nagbanggit pa ng lumang kwento dahil ang lahat ng hindi pagkakaunawaan ay nalutas na. Para kay Aling Tessie, ang paglalakbay na ito ay hindi lang tumulong sa iba na magbago, kundi nagpatindi rin ng kanyang paniniwala sa halaga ng pasensya. Samantala, para kay Doña Helena, iyon ang paglalakbay upang mahanap ang kanyang sarili, mahanap ang kapayapaan na hindi kayang dalhin ng pera sa loob ng maraming taon. Sa tuwing naaalala niya, iniisip ni Tessie na kung hindi niya pinili ang magpanggap na mahirap noon, baka hinding-hindi nagbago ang lahat. Ngunit siguro, alam ng buhay kung paano itatakda ang tao na magkita sa tamang oras, sa tamang paraan na kailangan nila. At para sa dalawang babaeng iyon, ang pagtatagpo na tila puno ng paghamak noon ay naging simula ng isang bagong kabanata, ang kabanata ng pagpaparaya, pag-unawa at kabutihang loob. Pagkatapos ng mga buwan ng pagsubok, nagsimulang pumasok ang buhay ni Mac at Kat sa isang bagong yugto. Nagdesisyon silang umalis sa Maynila at manirahan sa Cebu. Ang desisyong iyon ay ikinagulat ng dalawang pamilya noong una, ngunit pagkatapos ay naunawaan ng lahat. Kailangan nila ng isang lugar upang magsimulang muli, malayo sa pressure at tingin ng iba. Hindi tumutol si Aling Tessie. Pinayuhan lang niya ang kanyang anak na kapag pinili na ang sarili niyang landas, kailangang mamuhay ng totoo sa kanyang sarili. Kahit gaano kahirap, huwag kalimutang maniwala. Tinalikuran ni Mac ang kanyang matatag na posisyon sa kumpanya ng kanyang biyenan, isang bagay na kailanman ay hindi niya naisip gawin. Gusto niyang subukan ang sarili sa isang bagong larangan, isang bagay na matagal na niyang pinangarap, pagbuo ng renewable energy. Para sa kanya, hindi lang ito trabaho, kundi paraan din para gumawa ng isang bagay na may kabuluhan. Sinusuportahan ni Kat ang kanyang asawa. Pumayag siyang sumama sa Central Visayas kahit kailangan niyang iwanan ang kaginhawaan, iwanan ang pangangalaga ng kanyang pamilya. Sa kanyang puso ay may kaunting kaba, ngunit puno ng determinasyon. Ang mga unang araw sa Cebu ay hindi madali. Umupa sila ng isang maliit na bahay malapit sa dagat na ginawa ring pansamantalang opisina. Nagsimula si Mac sa paghahanap ng mga kaibigan na may parehong pananaw. Halos buong araw siyang nagtatrabaho, nagpaplano at natututo mula sa mga nauna sa kanya. Minsan, naantala ang proyekto, wala pang sapat na puhunan, kailangan niyang magtipid sa bawat maliit na halaga para lang mapanatili ang operasyon, ngunit ang nagpabago sa kanya ay ang kanyang pagtitiyaga. Hindi na siya ang lalaking umaasa lang sa koneksyon o kasikatan ng iba. Natuto siyang magsimula sa simula tulad ng ginawa ng kanyang ina. Si Kat, na noong una ay nag-alangan, ay unti-unting umangkop. Nagtrabaho siya bilang isang communication staff para sa isang lokal na negosyo. Mababa ang sweldo, ngunit ang trabaho ay nagbigay sa kanya ng kabuluhan. Sa gabi, kapag magkasama silang nakaupo, madalas siyang magkuwento sa kanyang asawa tungkol sa maliliit na bagay sa araw, tungkol sa mga ordinaryong kasamahan na pinahahalagahan niya. Sinabi niya na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay,
Naramdaman niya ang kalayaan, hindi na siya pressure na patunayan kung kaninong anak siya o kaninong asawa. Ngumiti lang si Mac, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sa Maynila, ang balita tungkol sa desisyon ng mga bata ay nakarating kina Don Victor at Doña Helena. Noong una, hindi masaya si Don Victor. Naramdaman niyang mahirap tanggapin na naghihirap ang kanyang anak, ngunit pinayuhan ni Doña Helena ang asawa na hayaan ang mga anak na mamuhay sa sarili nilang paraan. Sinabi niya, kung talagang mahal mo ang anak mo, hayaan mo siyang hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Unti-unting humupa ang galit ni Don Victor. Paminsan-minsan ay tumatawag siya para magtanong. Ang boses ay matigas pa rin, ngunit may bahagyang lambing kaysa dati. Iba si Doña Helena. Tumatawag siya sa kanyang anak linggo-linggo. Hindi na nagpapayo tungkol sa pera o marangyang buhay, kundi nagtatanong kung may sapat ba silang makain at kung masaya ba sila. Sinabi ni Kat na masaya siya, na kahit simple ang buhay, mas mapayapa ang kanyang puso kaysa dati. Sa tuwing naririnig ito ni Doña Helena, madalas siyang naiiyak, nagtataka kung bakit kailangan niyang mawalan ng maraming taon bago niya maunawaan ang simpleng bagay na iyon. Si Aling Tessie ay nanatili pa rin sa Amerika, nagpapatuloy sa kanyang trabaho sa financial corporation, ngunit ngayon, hindi na siya nag-aalala tungkol sa posisyon o suweldo. Ang mahalaga sa kanya ay ang mga mensahe mula sa kanyang anak araw-araw. Madalas na ikuwento ni Mac sa kanyang ina ang tungkol sa solar energy project na binuo niya, tungkol sa mga paglalakbay sa mga rural area kung saan mahina pa rin ang kuryente. Nakinig si Tessie. Ang puso ay puno ng pagmamalaki na hindi na niya kailangang sabihin. Alam niyang ang kanyang anak ay ganap ng matanda, hindi na kailangan ng proteksyon ng ina tulad ng dati. Isang gabi, tumawag si Mac sa kanyang ina, ang boses ay puno ng pananabik. Ikinuwento niyang umangat na ang proyekto, pumayag na ang isang dayuhang kasosyo na makipagtulungan. Sinabi niyang dahil sa karanasan ng kanyang ina sa finance industry, nagkaroon siya ng kumpiyansa na makipagnegosasyon sa kontrata. Ngumiti lang si Tessie, sinabing ang lahat ay dahil sa kanyang pagsisikap at siya ay isang taong naghasik lang ng maliit na butil mula sa mga taon ng paghihirap. Nanahimik si Mac sandali at pagkatapos ay sinabing salamat sa kanyang ina, naunawaan niya kung ano ang dignidad, kung ano ang tunay na paggawa. Ang pangungusap na iyon ay nagpaiyak sa kanya kahit hindi niya ito ipinakita. Lumipas ang panahon, naging maayos ang lahat. Nagsimulang magbunga ang solar energy project ni Mac. Naanyayahan siyang dumalo sa maraming conference, nagbahagi ng karanasan sa startup. Ngunit ang nagpapasaya sa kanya ay hindi ang kasikatan, kundi ang pakiramdam na gumagawa siya ng isang bagay na may kabuluhan. Samantala, nagbukas si Kat ng isang maliit na coffee shop malapit sa opisina kung saan maaaring magbasa, makipag-usap at sumali sa mga fundraising event para sa mga mahihirap na bata. Ang coffee shop na iyon ay naging pamilyar na lugar ng mga kabataan sa lugar. Paminsan-minsan, bumibisita sina Don Victor at Doña Helena sa kanilang anak. Nang una silang dumating, nagulat sila nang makita ang mga bata na nakatira sa isang maliit na bahay. Simple ang hapunan, walang katulong, walang mamahaling sasakyan. Ngunit nang makita nila ang masayang mata ng kanilang anak, wala na silang sinabi pa. Nagsimulang magkuwento si Don Victor kay Mac tungkol sa mga araw niya noong mahirap pa siya nang nagsisimula pa lang siya. Ang kuwento ay nagpagaan sa kapaligiran. Samantala, tumulong si Doña Helena kay Kat sa paghahanda ng pagkain, wala na ang image ng isang babaeng elite tulad ng dati. Nang gabing iyon, magkasama ang buong pamilya, walang imported wine, tanging tawa lang at kuwentuhan. Sinabi ni Don Victor na kailanman ay hindi pa siya nakaramdam ng ganoong kaginhawa. Tiningnan ni Doña Helena ang kanyang asawa at pagkatapos ay ang kanyang anak. Ang boses ay mahina tulad ng hangin. Tunay ngang simple lang ang kaligayahan. Ngumiti si Kat. Sinabing mas marami siyang natutunan sa buhay dito kaysa sa mga taon niyang namuhay sa karangyaan. Tumango si Doña Helena. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Nang bumalik sila sa Maynila, ikinuwento ni Doña Helena sa kanyang mga kaibigan na masayang-masaya ang kanyang anak sa Cebu. May ilang nagsabi na sayang ang oportunidad na mamuhay ng maginhawa. Ngumiti lang siya. Sumagot na ang kaligayahan ng isang anak ay hindi masusukat sa pera. Ang sagot na iyon
ay nagpatahimik sa marami. Sa Cebu, nagpatuloy sina Mac at Kat sa kanilang paglalakbay. Sa tuwing napapagod sila, naaalala nila ang payo ng kanyang ina bago sila umalis sa Maynila. Huwag kalimutan, ang lahat ng tunay na halaga ay nagsisimula sa pagiging simple. Ang pangungusap na iyon ay parang ilaw na nagtuturo sa kanila upang hindi sila maligaw sa gitna ng mga pagsubok. Isang taon pagkatapos, naging matatag na ang kumpanya ni Mac. Nagbuntis si Kat sa kanilang panganay. Tumawag sila sa dalawang pamilya. Ang boses ay nanginginig dahil sa damdamin. Umiyak si Doña Helena. Sinabing kailanman ay hindi pa niya nakita ang kanyang anak na ganoon kasigla. Umiyak din si Aling Tessie, ngunit luha ng kaligayahan. Sinabi niyang ipapanganak ang kanilang anak sa isang pamilyang marunong magpahalaga sa dignidad, hindi sa isang bahay na puro pera lang ang alam. Sa panahong iyon, humingi ng isang buwang bakasyon si Tessie para maghandang umuwi sa Pilipinas. Gusto niyang makasama ang kanyang anak sa mga espesyal na araw na iyon. Inayos niya ang kanyang trabaho. Bumili ng ilang bagay para sa apo, hindi mga mamahaling bagay, kundi mga simpleng bagay. Malambot na damit, ilang aklat ng kwento, isang notebook para itala ang maliliit na bagay sa buhay. Para sa kanya, iyon ang tunay na yaman. Nang lumapag ang eroplano sa Cebu, alam niyang hindi lang siya bumalik para sa kanyang anak at apo, kundi para rin sa kanyang sarili. Ang babaeng pumili ng katahimikan upang turuan ang iba ng aral tungkol sa pagkatao. Ngayon, wala na siyang kailangang patunayan pa. Ang lahat ay malinaw na. Nahanap na ng kanyang anak ang kaligayahan. Alam na ng kanyang manugang kung paano mamuhay ayon sa kanyang puso. At ang dalawang pamilya na minsan ay nasa magkaibang mundo ay natutong magkita sa gitna kung saan may pagmamahal, paggalang at pagpaparaya. Tumingin siya sa malayo kung saan ang mga maliliit na bahay ay kumikinang, ang puso ay puno ng kapayapaan. Ang buhay, pagkatapos ng maraming pagbabago, ay sa huli ay nagdala sa lahat sa tamang lugar na nararapat sa kanila. At sa pagiging simple na iyon, nakita niyang malinaw na ang kaligayahan ay kailanman ay hindi natagpuan sa malalaking bagay, kundi sa maliliit, matapat, at sinserong bagay na ibinibigay ng tao sa isa't isa. Nang ipanganak ang bata, tila mas naging maliwanag ang Cebu kaysa dati. Ipinanganak ni Kat ang kanilang panganay, isang maliit at magandang sanggol na may bilog na itim na mata, rosy cheeks, at ang iyak ay umalingaw-ngaw sa madaling araw. Pinangalanan nila ang kanilang anak na Maika, ang pangalan na pinag-isipan nilang mag-asawa ng matagal. Sinabi nilang ang pangalan na iyon ay hindi lang koneksyon sa pagitan ng dalawang pamilya, kundi isang pasasalamat din sa babaeng nagturo sa kanila ng pinakamahalagang aral sa buhay, ang ina ni Mac. Nang marinig ang balita, walang sinabi si Aling Tessie, tahimik lang ng matagal at pagkatapos ay ngumiti. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang lahat ng mahihirap na paglalakbay na dinaanan niya ay napawi. Ang lahat ng kalungkutan na tiniis niya ay binayaran ng simpleng kaligayahan na ito. Sa mga sumunod na araw, nanatili siya sa Cebu para alagaan ang kanyang apo. Ang buhay ng 3 henerasyon sa maliit na bahay ay puno ng tawanan. Hindi na siya ang inang abala sa mga meeting, hindi na ang matapang na babae sa matinding mundo ng finance, kundi isang simpleng lola na nagluluto ng lugaw, naglalaban ng lampin, at nagpapatulog sa kanyang apo gamit ang mga lumang kanta. Madalas sabihin ni Mac sa kanyang ina na ito ang pinakamasayang panahon niya. Kailanman ay hindi pa niya nakita ang kanyang ina na ganoon kasaya, at kailanman ay hindi pa ganoon kapayapa ang kanyang puso. Mabilis na nakabawi si Kat. Naglaan siya ng maraming oras sa kanyang anak. Sa bawat umaga kapag sumisilip ang araw sa bintana, nakaupo silang magkasama sa mesa, nagkukuwento ng maliliit na bagay, ngunit walang nakakaramdam ng pagkabagot. Ikinuwento ni Mac ang tungkol sa plano niyang palawakin ang solar energy project sa buong Visayas. Ikinuwento ni Kat ang tungkol sa coffee shop na gusto niyang idekorasyon sa Filipino style. Samantala, tahimik lang si Tessie na nakikinig. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo. Para sa kanya, ang kaligayahan ay hindi pera o kasikatan, kundi kapag nakita niya ang kanyang anak na namumuhay ng marangal, marunong magmahal at magbahagi. Isang hapon, lumipad sina Doña Helena at Don Victor para bisitahin ang kanilang apo.
Nagdala sila ng ilang maliliit na regalo, hindi mamahaling regalo, kundi mga simpleng bagay. Isang sweater na hinabi ni Doña Helena, ilang kahoy na laruan, kaunting Filipino cookies. Nang pumasok sila sa bahay, nagulat sila. Ang silid ay simple ngunit maaliwalas, puno ng mga larawan ng pamilya at mga drawing na ginawa ni Kat sa kanyang libreng oras. Umupo si Don Victor, tiningnan ang sanggol na nakahiga sa duyan, ang kanyang mga mata ay naging mas malambing kaysa dati. Binuhat ni Doña Helena ang apo. Mahinang sinabi na kailanman ay hindi pa niya naisip na darating ang araw na mararamdaman niya ang ganoong kapayapaan. Nang gabing iyon, kumain ang buong pamilya ng magkasama, wala nang pagkailang o harang. Nagtanong si Doña Helena tungkol sa trabaho ng kanyang manugang. Nang ikwento niya ang plano niyang palawakin ang solar power plant, tumango siya bilang paghanga. Sinabi ni Don Victor na kung kailangan ng legal na suporta, handa siyang tumulong. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses niya ay wala ng kapangyarihan kundi ang sinseridad lang ng isang ama. Ngumiti si Mac, sinabing gusto niyang magsimula ng mag-isa, ngunit lubos siyang magpapasalamat kung makakakuha siya ng payo mula sa kanyang biyenan. Ang sagot na iyon ay nagpainit sa mesa gamit ang tunay na tawanan. Pagkatapos ng hapunan, nang magkasama ang dalawang babae, sinabi ni Doña Helena na matagal na siyang hindi nakakakita ng ganoong kasigla sa kanyang anak. Dati siyang nabubuhay sa karangyaan, mayroon ng lahat, ngunit kailanman ay hindi pa nakaramdam ng kalayaan tulad ngayon. Sinabi ni Kat na dahil kay Aling Tessie, kaya niya naunawaan ang kahulugan ng salitang kapayapaan. Nakinig si Doña Helena, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang unang beses na nakita niya ang babaeng ito, naalala ang kalmadong mata niya noong araw na iyon nang lahat ay nanghuhusga at nagtatawaran. Noon lang niya naunawaan na ang kalmadong iyon ay hindi nagmula sa kahinaan kundi sa self-respect at panloob na lakas ng isang taong nakalampas na sa napakaraming unos. Gabi na, nang umupo si Doña Helena sa patio kasama si Aling Tessie, ang dalawang babae, mula sa magkaibang henerasyon na minsan ay nasa magkaibang mundo, ay magkatabi na ngayon tulad ng matagal ng magkaibigan. Sinabi ni Doña Helena na kakaiba ang buhay. Minsan, kailangan mong umikot ng napakalayo bago makabalik sa tamang lugar. Ngumiti si Aling Tessie, sinabing walang taong ipinanganak na alam na kung paano mamuhay ng tama, kailangan lang maging handa na magbago. Humiga si Doña Helena, sinabing kung mabibigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli, marahil ay pipiliin niyang mamuhay ng mas simple. Mahinang sinabi ni Aling Tessie na ang bawat tao ay may sariling paglalakbay. Ang mahalaga ay hindi kung maaga o huli, kundi kung sa huli, naglakas loob ka bang mamuhay ng totoo sa iyong puso. Kinabukasan, inihanda ni Mac ang kanyang mga biyenan para maglakad sa paligid ng lungsod. Pumunta sila sa kumpanya niya, binisita ang factory, nakipagkita sa mga empleyado. Tiningnan ni Don Victor ang mga solar panel na nakahanay. Ang sikat ng araw ay sumasalamin. Ang kanyang puso ay biglang nakaramdam ng pagkamangha. Nakapagtayo na siya ng 12-dosenang gusali, nagmamay-ari ng maraming malalaking proyekto, ngunit kailanman ay hindi pa siya nakaramdam ng simpleng pagmamalaki tulad ng nakita niya sa ginawa ng kanyang manugang. Tumingin siya kay Mac at sinabing, "Siguro, ang henerasyon namin ay masyado nang nasanay na sukatin ang halaga sa kita, samantala, ang henerasyon ninyo ay naghahanap ng kaligayahan sa paggawa ng isang bagay na mabuti para sa iba." Ngumiti si Mac, sinabing, "Ina-apply ko lang ang landas na pinili ng aking ina, gumawa ng tama batay sa pinaniniwalaan mo." Nang gabing iyon, magkasama silang nakaupo. Inilagay ni Kat ang kanyang anak sa duyan at nagkuwento sa kanyang biyenan na gusto niyang magbukas ng klase para sa life skills ng mga bata. Sinabi niyang gusto niyang turuan ang mga bata na mahalin ang paggawa, marunong rumespeto at tumulong sa iba. Nakinig si Tessie, ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sa kanyang puso, ang dalagang ito ay ganap ng matanda, hindi na ang babaeng nag-aalangan sa mga mararangyang salo-salo noon. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik sina Doña Helena at Don Victor sa Maynila. Bago umalis, hinawakan ni Doña Helena ang kamay ni Tessie, sinabing kailanman ay hindi niya naisip na magkakaroon siya ng ganoong kaibigan.
Sinabi niyang kung hindi dahil sa pagtatagpo na puno ng hindi pagkakaunawaan noon, marahil ay hinding-hindi niya matututunan ang magparaya para mamuhay ng mas magaan. Sinabi lang ni Tessie na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Ang mahalaga ay kung paano mo ito titingnan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay Doña Helena ng matagal at pagkatapos ay mahinang ngumiti. Pagkatapos nilang umalis, bumalik ang maliit na bahay sa Cebu sa normal nitong takbo. Patuloy na tumulong si Tessie sa pag-aalaga sa apo. Nagpatuloy si Mac sa kanyang trabaho habang si Kat ay naghahanda na magbukas ng unang klase. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak at manugang, ang puso niya ay puno ng paniniwala. Hindi na niya kailangang sabihin, ngunit alam niyang pasalamatan ang buhay dahil binigyan sila ng mahahalagang aral upang marating ang araw na ito. Nang mag-isang taong gulang si Micah, nagdaos ng isang maliit na salu-salo ang pamilya. Nakaupo si Tessie, nakatingin sa tawa ng kanyang apo, nakikinig sa kwentuhan ng lahat. Ang kanyang puso ay puno ng hindi maipaliwanag na kapayapaan. 20 taon na ang nakalipas, inakala niyang ang tagumpay ay ang makilala ng iba. Ngunit ngayon, naunawaan niyang ang pinakamalaking tagumpay ay kapag nabubuhay ka ng totoo sa iyong puso. Magmahal ng hindi humihingi ng kapalit at respetuhin ng iba dahil sa iyong pagkatao, hindi dahil sa posisyon. Nang gabi na, nang natutulog na ang lahat, umupo siya sa bintana, nakatingin sa mga ilaw sa labas. Sa kanyang isip, lumitaw ang mga imahe ng paglalakbay na dinaanan niya mula sa mga taon ng paghihirap sa ibang bansa hanggang sa pagbabalik sa Pilipinas. Ang salo-salo na puno ng paghamak at pagkatapos ay ang mga pag-uusap na nagpabago sa lahat. Ang lahat ay parang isang mahabang panaginip, may luha, may sakit, ngunit sa huli ay nagtapos sa kapayapaan. Mahina siyang nagsulat sa notebook na dala niya mula sa Amerika, isang maikling linya lamang. Ang tunay na yaman ay hindi nasa wallet, kundi nasa puso ng tao. Sa sulok ng silid, natutulog si Micah ng mahimbing. Ang mahinang hininga ng bata ay humalo sa tunog ng hangin sa labas. Parang paalala na patuloy ang buhay, na ang lahat ng inihasik niya ngayon ay patuloy na sisibol sa susunod na henerasyon. Isinara niya ang notebook, ang kanyang puso ay magaan. Ang kanyang buhay, pagkatapos ng maraming unos, ay sa huli ay naging kumpleto. At sa tahimik na gabing iyon, ang babaeng minsan ay nagpanggap na mahirap ay ngumiti. Alam niyang may mga bagay na hindi kailangang ipagyabang, ngunit nagniningning pa rin iyon ay dignidad, compassion at pagmamahal. Dahil minsan, ang pagiging simple ang pinakamayamang bagay na maaaring mapag-arian ng isang tao. Ito po ang aming pasasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras para pakinggan ang kuwentong ito. Ang kuwento ay hindi lamang paglalakbay ng isang ina at anak, kundi isang salamin ng buhay sa paligid natin kung saan ang kabutihang loob, self-respect at pagmamahalan ay laging ang pinakamatatag na halaga. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, napagtanto natin na ang pera o posisyon ay panandalian lang, ngunit ang pagkatao at kabutihan ang siyang nagpapatatag sa tao sa anumang kalagayan. Ang aral na maaaring makuha ay simple ngunit malalim. Mamuhay ng sinsero, huwag husgahan ang iba sa panlabas na anyo. Dahil minsan, ang pagiging simple ang anyo ng lakas at kadakilaan. Kung may naramdaman kayong kabuluhan sa kwentong ito, paki-like, mag-iwan ng comment, ibahagi ang inyong damdamin sa ibaba, at mag-subscribe sa aming channel. Ang bawat suporta, kahit maliit, ay malaking inspirasyon para patuloy kaming magdala ng mas makatao, mas totoo, at mas malapit na mga kwento. Muli, maraming salamat sa inyong puso at pagsuporta. Naway maging mapayapa, masaya at puno ng pagmamahalan ang inyong pamilya.